So guys, from Mactan Airport, bibiyahin natin yung papuntang Bayfront Hotel sa Cebu City. Sa mismong syudad ng Cebu. So guys, yan, papunta na tayo doon sa ating sasakyan ng papuntang hotel. At bali, naghihintay na raw siya dito sa labas. So, hanapin na lang natin kung saan siya nakapark. Guys, bali nahanap namin yung sasakyan namin papunta ng hotel. Yan ba? May plaka ba yung ayan pala. So yan ang ating magiging service papunta ng hotel. At sabi ng anak ko, ang pangalan daw niya ni Raymark. So yan, bali nandito na tayo sa service. So bali ang pinaupo ko na sa unahan yung anak ko kasi siya ang may kilala dito sa driver. Kasi second time na anak ko rito, nakapagbiyahe na rin siya dito sa Cebu dati. So yan guys, bali ang tinatahak na natin ngayon, itong tinatawag na Mandawi Bridge. Ito yung naulin na lang tulay. Bukod sa bagong tulay ngayon na CCLEX. So yan guys, bali nandito na tayo sa pinaka-downtown ng Cebu City. Ito yung commercial area nila. Meron dyan Rostans. Yan guys, yung pinaka-taxi nila parang sa ano din, sa Manila, yan. May nakamarka dyan na Metro Cebu and Province. So hanggang pinaka-probinsya pala ng Cebu nakakarating yung mga taxi na yan. At sa wakas guys, narating na natin itong hotel na pag-i-stayan natin. Ito yung Bayfront Hotel. Dito na raw ito sa pinaka-southern part yata ng Cebu City. So yan guys, tayo sa pag-i-stayan natin. So guys, pagkatapos ng confirmation natin sa counter, yan, dumiretso na tayo dito sa mga rooms na naka-assign sa atin. So yan guys, bali ang una natin pinuntahan itong room namin ng misis ko. Yan ang 1402. So yan guys, pasukin natin kung okay ba ang nito, ang loob nito. Oops, siyempre madilim pa. Kailangan pasaksak natin itong card natin bago magliwanag. So yun, nagliwanag na siya. At ito yung pinaka room natin. May dalawa siyang single bed. Tigisa kami ng misis ko. Pagdidikitin na lang namin siguro para
Magkatabi pa rin kami. At ito guys yung pinaka bathroom and CR na rin. So okay naman. At sumunod natin pinuntahan guys yung pinaka-kwarto naman ng anak ko. Kung saan sila mag-i-stay. So yan ang 1415. Yan, tingnan din natin ang loob. So yan guys, ang pinakaloob niya. Halos parehas lang naman. Nagkaiba lang sa sa arrangement ng ng kwarto at saka ng pinaka CR niya. Bali, 3 sila rito na mag-i-stay. Iyan naman ang pinaka CR nila guys. May lavatory, may shower room. So guys, ito yung pinaka view nila buhat dito sa kanilang kanilang bintana. Yan, tanaw dito yung mga bundok sa southern part na daw yata ng ng Cebu. So bukas diyan ang punta natin sa mga diyan pasyalan. At ito naman guys ang tanawin mula na naman dito sa bintana namin dito sa harapan. So sa banda roon, tanaw yung tulay ng Sisilex. Yung bagong tulay ng Sisilex. At itong katabi natin na mataas doon na building, yan ito condo building. At ito naman guys ang tanawin sa likod na bahagi ng hotel. So yan, tanaw din yung ibang part ng bulubundukin. Tsaka yung mga iba-ibang building. So itong Cebu parang na rin. Parang Manila na rin. At pagkatapos natin guys na yung mga gamit natin sa mga kwarto-kwarto natin, nagpahatid na tayo dun sa nag-drive sa atin dito sa sa lugar na kung saan tayo pwedeng kumain ng ating dinner. At siya daw ang may alam So yan guys, bali dinala tayo dito sa isang food park dito sa Cebu. Yan, yung tinatawag nila na na Carson Barracks. Dito masarap daw kumain, mura pa. Pwede kang magpaluto kung ano yung maituro mo dyan. Kumbaga mga half cook na yan. So yan guys, sa mga in-order natin. At kamayan na lang tayo. May binigyan naman sila na gloves para sa pagkain natin. So yan guys, bali itong ating in-order hindi pa umabot ng 1,000 lahat na yan. Parang nasa lang yan, 600 plus. So okay pala dito sa napuntahan natin na food park na ito. Mura pa. Guys, nandito pala tayo sa isang food park dito sa Cebu. Ang Carbon Barracks. Kainan daw ito nung mapunta dito sa Cebu. Okay naman ang mga pagkain dito. Papaluto ka. So yan guys, kain tayo.